Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Magbibigay na naman tayo ng reaction video mula rito kay Melvs Castle, no? PLA Navy arestado sa operasyon ng PCG. Ito mga tala, binabasa ko yung title. Takbuhan lahat ng barko ng China, takot maaresto mga duwag, sabing ganun. Kaya binabasa ko lagi yung title kasi mamaya isipin nyo ako yung matapang na nagsasalita eh. Nagre-reaction lang tayo rito mga tala. Ito yung title ni Melvs Castle at yan ay nakakapukaw atensyon natin kung anong nilalaman nito. Yan ang ating panonoorin ngayon. Pero bago yan mga kapatid, no, hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. Lagi pong nakalagay ang link ng video ni Melvs Castle kapag nire-reaction na natin siya. Nilalagay ko ang link ng video niya sa description box para if ever na gusto nyong panoorin ng solo nang walang nagre-react. Kasi tayo sabay lang tayong nanonood, binibigay natin ng opinion, kritisismo at kung ano-ano pa yung nilalaman ng video to. Well, kung gusto nyong panoorin na walang nagre-react tulad nito, puntahan nyo na lang yung link sa description box sa ibaba. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Arestado at kulong ang 13 People's Liberation Army o militar ng China sa operasyong isinagawa ng Philippine Coast Guard. Patay, may nasampulan na dyan. At hindi lang Chinese fisherman kundi PLA pa mismo. Illegal kasing pumasok sa EEZ o Luzon Strait ang Peking dredging vessel ng China. Nagpapanggap to na nagtatrabaho para sa Department of Public Works and Highways. Kahina-hinala kasi ang galaw ng barko na tila nagre-research sa ilalim ng dagat sa bandang Bataan. Pero flag ng Pilipinas ang gamit ng barko. Hindi to simpleng mga Chinese, mga militar to ng China at nagtatrabaho sa People's Liberation Army. Pinusasan agad ng PCG at agad ikinulong. Makikita sa video na arestado at dinedetain na agad ng Philippine Coast Guard. Pero alam niyo mga tol, sa totoo lang, maganda sana kung magkakaroon ng pangil ang ating AFP, PCG, Navy sa mga ganitong usapin. Kasi ngayon mga tol, hanggat maaari humahanap sila. Humahanap sila ng mapayapang pamamaraan para maresolba yung disputes, no, dito sa karagatan na to. Do alam naman natin na wala na sa atin ang control dyan. Nasa kamay na ng China yan. Kasi sa atin, ang inaan lang naman natin, ang siniserve lang naman natin is yung karapatan natin eh. Diba? Yun lang naman yung iginigiit natin. Yung karapatan natin, yung right to access dito sa mga karagatan na to, yung karapatan natin batay na sa UNCLOS, batay sa international law at saka 2016 arbitral ruling. Pero ang nagmamatigas kasi palagian mga tol, etong China. At hindi nila kinikilala, ang sabi nga nila, kailanman na hindi nila kikilalanin etong 2016 arbitral ruling na to. At para sa kanya, wala tayong West Philippine Sea. West Philippine Sea, hindi nag-e-exist yan para sa kanila. Diba? Ang meron lang is yung South China Sea o yung 10-dash line nila. Kaya nga sabi ko kanina, wala na sa atin kasi yung control dyan eh. Kahit na patuloy nating igiit, kung patuloy silang magmamatigas mga tol at patuloy silang manggigipit at manghaharas sa atin, wala talaga mangyayari kahit na gusto natin na mapayapang pagresolba sa dispute na to. Magiging mapayapa lang yan mga tol kung tatanggapin ng China na hindi kanila yan, hindi na bahagi yan ng exclusive economic zone nila sa Pilipinas yan. Pero hanggat hindi nila yan kinikilala, wala talagang mangyayaring kapayapaang pagresolba dyan. Pero kaya nga ganun eh. Sana no, merong ipin ang ating AFP, ang ating Navy. Yun talagang kapag may pumapasok dito sa ating teritoryo, haarestohin talaga nila, alam mo yun, palalayasin talaga nila, no? Hulihin, habulin kung kinakailangan para maipakita na talagang matikas tayo, di ba? Pagpapaliwanag ng arresting officer, inakyat nila ang Peking barko. Doon na lamang na fake ang documents at ang nakakaalarma pa dito, mga uniforme ng PLA ang nakita. At baka hindi lang to isang beses nangyari. At kung totoo man, posibleng naglipana na ang militar ng China sa may Luzon. At nang lumalayag ng mga barko, bago natin payagan, i-inspectin natin. Pupunta talaga tayo, magbo-board sa mga barko, i-check yung mga documents. Yun dapat, di ba? Pag may dumadaan, akyatin nyo talaga. Yung mga crew, mga cargo. Ngayon, nung etong kapitan naman, may binibigay na MDSD ang tawag doon. Yung
Master's Declaration of Safe Departure. Doon nilalagay yung mga manifesto kung ano yung mga karga nila, mga crew nila. Ngayon, may information din na tayo na natanggap na mali yung nilagay nila. So, sinasamantala mali yung nilagay. talaga ng China ang gulo sa gobyerno ngayon. Mukhang planado Akala nila makakalusot sila eh. Akala nila makakalusot sila eh. Eto, inakyat sila. nila. So, Sinasamantala talaga ng China ang gulo sa gobyerno ngayon. Mukhang planado ng China ang lahat. Siraan niyo si Pangulong Marcos, tapos tsaka kami susugod. Dito nagbabala si Armed Forces Chief General Romeo Brawner. Yan nga mga tol, kung napapansin ninyo, 'di ba? Habang nagkakaroon ng mga kaguluhan dito sa Pilipinas, away ang politika, 'di ba? Ito yung kasabay na dumadagsa naman yung mga barko ng China, 'di ba? Ang gusto kasi nila mga tol, 'di ba? Tropa nila yung kabilang side mga tol at kalaban nila yung kabilang side dahil mula nang maupo si PBBM mga tol, nagkaroon na ng mga pangharas diyan sa West Philippine Sea at saka 'di ba? Talagang vocal si PBBM sa pagkontra at saka pagsasabing hindi niya ipapamigay ang teritoryo mga tol natin kahit single inch, sabi nga ganoon At saka talagang ipinupush natin mga tol yung maritime rights natin. Pinirmahan niya pa yung 2 maritime zone. So ano ngayon ng bala ng China mga tol? Hindi ko sinasabing utos nila to pero pinakabala nila mga tol kung talagang gugustuhin nila, guluhin etong ating lipunan. Syempre, dumami mga taong mag-aalsa, dumami yung mga taong magwiwelga, magrarally, hihiling na bumaba ang presidente, di ba? Ay, naku po. Hindi kakampi ang buong militar sa tuta ng ibang bansa. Ayan, madamay pa yung mga militar, yung hanay ng militar. Imagine yung mga tol, napakalaking advantage yan sa China kung magagawa nilang i-divide din pati yung puwersa ng militar natin mga tol. Pag nagawa nila yun, napaka-powerful talaga nila. Hindi raw hahayaan ng AFP mangyari yan. We will have a divided nation. Hindi po natin dapat hayaan yun. No? Because it will allow other countries, external threats to come in unimpeded and take control. No? Hindi ko sinasabi that they will invade, but they will take control. Nanawagan naman si Pangulong Marcos sa AFP, huwag kayong kakampi sa sisira sa Pilipinas. Pilipino ang protektahan nyo, wag yung may ambisyon na sisira sa ating bayan. Tama. Dito hindi direktang tinukoy si BP Sara. Pero nanawagan kasi ang mga Duterte, di ba? Sa AFP na labanan nyo ang gobyerno at si PBBM. Pero nauna nang nanindigan ng militar na hindi nito lalabanan o papabagsakin ang presidente ng ating bansa. Pag ginawa ng militar yan mga tol, nahati sila. Kasi syempre merong magiging loyal sa konstitusyon. At kung meron man, sana wala, kung meron man kakalas at mag-aaklas mga tol, hati ang puwersa ng AFP mga tol. Tanong, may ipagtatanggol ba nila ng mabisa ang ating West Philippine Sea? May ipagtatanggol ba nila ng mabisa ang ating bansa laban sa mga mananakop kung sakasakali man mga tol? Wala. Magiging mahina lalo ang puwersa nila pag ginawa nila yan. At saka yan mga tol, kataksilan sa bayan yan pag ganun. Kumbaga, hindi na yung Pilipinas ang isinaalang-alang nila mga tol Ang isinaalang-alang na nila yung magiging pakinabang ng iilan. Lang sa mga nangyayari. Let's stay focused. Pare-pareho tayo. Ako, ganoon ang kanilang isip. Pagka maraming maingay na nangyayari, iniisip ko lagi, ano ba talaga trabaho ko? Trabaho ko ba yung makipag-away dyan? Trabaho ko ba makapag-debate dyan sa mga ulang mo ba ng kwentang bagay? Hindi. Ang trabaho ko, paggandahin ang Pilipinas. Kayo naman, may mission din kayo. Kaya, huwag ninyo, pagka medyo naguguluhan kayo, isipin lang ninyo, alalahanin ninyo, what is my mission? What is my mission? Your mission is to defend the people and the Republic of the people of the Republic of the Philippines and the state of the Republic of the Philippines. Basta't maliwanag sa pag-iisip natin, we have the same mission. I'll do it from the civilian end, kayo sa military, police end. Pero pareho ang mission natin. Let's keep that mission clear in our mind. And kung nadidistract tayo, siyempre maraming sigaw, maraming ingay. Pag nadidistract tayo, at sabi ko, paano na ito? Ay, madali yan sagot dyan. Ano ba mission ko?
Yun ang tutuparin ko. Keep up the good work. Well done. Congratulations. Yung nalilila. Anong masasabi? Alam niyo mga tol, no? Hindi ganun sabihin nating perpekto itong nakaupong presidente na to, si PBBM. Sino bang perpekto? 'Di ba? Marami siyang pagkukulang at sino ba ang walang pagkukulang? 'Di ba? Pero mga tol, kasi kung ang tanging paraan ng mga Pilipino every time na parang nakukulangan sila sa aksyon ng presidente, nakukulangan sila at hindi nahihit ng presidente yung kanilang expectations, magrarally sila, magwiwelga sila, magsisisigaw sila sa kalsada. Tanong mga tol, diba, sino ang makikinabang? Sila ba talaga? Hindi naman Magbabago ba buhay nila? Hindi rin naman Diba? Napakarami ng presidente ang dumaan sa atin. Napakarami ng presidente every 6 years mga tol. Nagpapalit tayo ng presidente. Wala naman nauulit. Maliban na lang sa... Meron bang naulit? Si Gloria, no? Kasi na-impeach yan noon Na-impeach si Erap noon Tapos pumalit si Gloria. Pagkatapos noon nanalo pa ulit si Gloria mga tol. Tanong, may nagbago ba? Diba? Ang tanging makakapagbago lang mga tol sa takbo ng buhay natin at buhay mo kung kikilusan mo yan at hindi ka magpapaapekto sa mga problema sa politika, di ba? Kung kikilusan mo yan. Kaso kung ang kilos mo is puro reklamo ka, reklamador kang Pilipino, walang mangyayari sa'yo. Biruin mo mga tol yung mga umasenso rito sa Pilipinas, magkaiba ba kayo ng presidente? Di ba pareho lang naman? Iisa lang ang presidente natin dito pero bakit sila nagawa nilang magbago buhay? Ikaw nananatili ka pa rin nagrereklamo. Sinisisi mo sa gobyerno kung bakit mahal ang bigas? Kailan ba nagmura yan? Diba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi natin dito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.